Magandang hapon po, madam. Kayo po ay OFW. Saang bansa po kayo na Saudi po. Sa Saudi. At kailan pa po kayo bumalik? Last year po, November. Pero yung pambababae po ba ni Mister, kahit nung nasa Saudi pa kayo, nangyayari na Yes yun? po, sir. Siguro. At saka bago po ako nung umalis. Meron na po. Tapos po Kailan po ba kayo umalis, ma'am? 22 po. Nung 2022, talagang matinik na ba talaga tong si Mister? Meron naman po talaga. Ano bang meron si Mister? Kasi nakaka-curious siya, 10 beses. Hindi, parang pang celebrity status tong si Sir. Ano, pogi po ba si Sir? Hindi naman po. Hindi naman. O bakit po kayo nahumali? Ano po kasi, mabait po siya, maalaga po siya, maasikaso po. Pero yun lang po talaga yung problema. Kasi po nahuli ko po siya, tapos napapatawad ko po siya, hindi po ako yung mahigpit. Okay. Parang back to normal lang po. Tapos pagkakampante na po siya sa akin, inuulit niya naman po. Talagang napapatawad mo. Opo, pinapatawad ko po para po sa mga anak. Siguro ang gwapo talaga nito, Shari. 10 beses na nahuli, 10 beses na rin napatawad nitong si Ma'am Joanne. Nung linggo ng July 7, pagtungtong ko po ng bahay, may inabot po yung anak ko. Pinakita niya po may bago pong account sa may Kailan, messenger. ano yung inabot? Cellphone? Opo, yung cellphone po. Pinakita niya po sa akin. Sabi niya, ito mama yung sinasabi ko sa'yo mama. Oh, ayaw mo kasi maniwala eh. Tapos pag open ko po, yun na po, nakita ko po yung conversation nila. Meron pa yung pinagpaplanunan nila ako na kapag umalis na po ako, magsasama ata. Hindi ko po alam kung magsasama na po sila. So may plano na sila. Opo. Parang aware pa yung bata. Ilang taon na po yung anak ninyo? 11 po. Kahit naman po nung nandun pa po ako sa Saudi, nagsumbong na rin po yan sa akin. Kaya po hindi ko po rin natapos yung kontrata ko po. Okay, ang gusto po ng asawa nyo na ng ganitong panty and tibak. At mayroon po dito na sinabi niya, anong gawa mo? Ang sarap-sarap mo, friend. Ayun nga, malaswa talaga, attorney. Ano ginagawa mo? Sabi po nung asawa niya. Ang sabi po ng babae, naglalaba ako, nagwawashing. Sabi po ng asawa niya, labhan mo brief ko. Tapos ako maglalaba ng panty at bra mo. Masipag din pala tong si Sir. Okay, mamaya na lang pasyal muna kami. May isa pang conversation po dito. Sabi po ng babae. Sabi po ng mister po niya, isa pa, hahalikan kita dyan. Meron pong message po dito, yung babae, sinabi po ng babae, buti hindi mo nabubuntis ang asawa mo. Sabi po nung mister po niya, nagpipils yun. Ikaw din, buti hindi ka rin nabubuntis. Di ba wala kayong ginagamit? Ayun po. Sir Jomar, may mga conversations po kayo dito na malalaswa. Ano po ang panig niyo po dito, sir? Totoo naman po yun, ma'am eh. Pero ilang beses na kita sinabihan. Dati pa lang. Mahilig siya makipagkaibigan sa mga lalaki. Pero iba na ngayon, may asawa na. Nasasaktan ako. Dati po siya may lalaki? Wala Hindi po. naman mga kaibigan. Mahilig lang po siya makipagkaibigan sa mga lalaki. Ano pong kinalaman niya dun, sir, sa malaswang message po? Wala naman po ako tinatago. Totoo naman po yun. Okay. Hindi ko naman po na kasi lalaki naman po ako eh. Lalaki. Uy, wag kang magdamay ng ibang lalaki, ha? Hindi naman po, ganyan yan. hindi ko naman po nilalat. Hindi yung depensa yon. Hindi ko po nilalat yung lalaki. Pero lalaki na natutokso. Pero yung ano ko lang po sa kanya, yung pakiusap naman sa kanya, tigilan mo yung pakikipag-chat sa iba. Sa mga, wala ka namang ginagawa. Pero yung mga ibang kachat mo, may motibo din, gaya ko. Pero iniiwasan naman niya. Pero kahit ganun, dapat sana, yung pakikiusap ko na ano lang na huwag ka nang makipag-chat. Lalo yung nasa abroad ka, lalong lumala. Nakikipag-live ka pa ng usapan, nakikipag-video call ka pa. Tapos, nagagalit ka pag sinasabihan ka, dadabugan mo ko. Kaya nananahimik na lang ako. Kung magsabi naman ako sa'yo, ganun, lagi. Lagi na nagagalit, kaya nananahimik na lang ako. Wala akong mapagkwentuhan kasi ayoko sila magalit sa'yo. Yun, kasi mahal kita eh. Kaso, hindi ko na talaga kaya, gaya kanina, tumawag sa akin sa trabaho. Hindi ko dapat ikukwento. Kwento ko yung... Nagselos po siya pero wala po akong ginawa na katulad ng ginawa niya. Ano po ba yung nagawa sa inyo ni Madam na kasalanan? Meron naman po, sir. Ayun lang po talaga yung ano, pakiusap ko lang sa kanya. Magbabago po ako. Basta sabi, ayun lang po talaga. Hindi naman po ako nagkulang sa kanila. Lahat naman po ng sahod ko, binibigay ko. Inalagaan ko naman sila. Maasikaso naman ako. Yun lang po yung talaga hiling ko. Gusto ko nga po, magsama kami dalawa sa abroad. Magtrabaho kami dalawa. Sabi mo, 10 beses mo na siyang nahuli. 10 beses mo na rin siyang napatawad. Yes, sir. Kinalimutan mo lahat ng mga pinaggagawa niya, pero paulit-ulit. Eto, umiiyak na ulit siya ngayon. Papatawarin pa ba natin? Kaya ko po magpatawad kasi hindi naman po ako Diyos. Para hindi magpatawad. Pero ayoko na po makisama. Ayoko na po, sir, makisama. Ang sakit na po kasi yung
nagsasama po kayo sa isang bahay. Pero may ginagawa po siyang mali. Tapos konting mali ko lang, yun yung kapalit na ano niya sa akin, ganti. Tapos yung idadaw niya ako sa ibang babae na never kong ginawa sa kanya. Sasabihin niya pala ko. Tapos sasabihin niya palamunin lang naman ako. Kaya niya lang daw siya nakikisama sa akin kasi may anak daw kami. Yun ang sinasabi niya sa mga babae niya. Lahat po yun sir tinanggap ko para po sa mga bata. Pero di ko na po yung kaya, yung anak ko na po yung nakakakita nung di maganda. Masakit po sa akin bilang nanay. Kaya ko naman po siyang patawarin pero yung sabihin magsama pa sa isang bubong di ko na po kaya sir. Gusto ko po ng peace of mind. Bakit po ba kasi kayo nang bababae? Mali naman po talaga yung maling-mali talaga ako doon. Kaya nga Sabi po, ko, bakit nga maling-mali po? ako doon. Ano lang po, yung ano lang, parang galit lang siya sa akin. Hindi po ba kayo na satisfy kay misis po ninyo kaya naghahanap Satisfy naman po yung, nakasatisfy naman po ako. Yung parang ano po, nakikipag-chat lang ako. Pero pag yung tipong ano, yung makikipagkita, hindi ko po ginawa yun. Hindi po kayo Hindi po, nakikipagkita? hindi po, never po ako nakipagkita. Kasi iniisip ko agad, sa huling-huli, malalaman talaga yung totoo. Tsaka ayoko po magkaroon ng ibang anak sa iba. Sa kanya lang Pero po. parang may conversation po dito, sir. Sabi mo, labas ka, punta sa duyan, daan ako dyan. Doon lang po yung malapit sa amin. So, ibig sabihin, sir, nagkikita kayo? Hindi, ano po kasi yan eh. Bali po, classmate po ng yung teacher niya. Ay, yung... Naisasabay yung, niya po yan pag pumupunta po sa school, ihahatid. Sabi po ng anak ko, kahit masikip na po yung tricycle, sinasabay niya po yung So mag-ina. nagkikita talaga sila. Siguro kaya po nasira yung binili ko pong tricycle para sa kanya kasi pinasasakyan niya sa hindi maganda, di ba? lahat naman po ng kapitbahay namin, sir. Sinasabay ko pag nakikita ko. Kasi sir, ang nakikita ko kasi dito, si ma'am ay biktima na to. Alam mo, sa batas natin, Violence Against Women and Children, meron tayong tinatawag, no, na battered woman. Okay? At pag sinabi nating battered woman, we are not just referring to physical abuse. Okay? There are multiple kinds of abuse po, no? Meron yung psychological abuse, meron yung mental or emotional abuse, meron yung physical abuse, at meron ding financial, economic abuse. Dito, 10 beses, no? Or baka nga mahigit pa na sinaktan po ninyo, inabuso po ninyo si madam. At yung tinatawag na battered woman, ito ay hindi lang ordinaryong sinaktan mo siya, battered woman na siya. Hindi. Ang sabi ng Supreme Court natin, ang isang babae ay nagiging battered woman dahil sa paulit-ulit. Okay? Paulit-ulit na pag-abuso mo sa kanya. Ganun yun. Pinatawad ka niya. Okay? Inabuso mo, inulit mo ulit, nangingi ka ng tawad, nangako ka na magbabago ka na, ginawa mo ulit. Anong gagawin niya? Papatawarin ka niya. Bakit? Kasi gusto niyang maging buo yung pamilya niyo eh. Okay? Until magiging cycle yan, paulit-ulit yan, hindi niya nare-realize meron ng illness or something like disorder sa kanya yon. Ang sabi ng Supreme Court, that is a battered woman syndrome. Hindi na niya alam, okay, kung tama pa ba na ipagpatuloy niya yung relasyon ninyo sa kanya, gusto na lang niya maintain yung integridad ng inyong pamilya. Kaya dito, I will agree with ma'am, no? We will no longer entertain any possibility po na magkabalikan kayo. I think she is a battered woman and she needs protection. Protection against you. Okay? Ma'am Josephine, maari po ba nga pagtagpuhin namin sila sa inyo in a setting po na ligtas po si Ma'am Joanne Mendoza on all other aspects like yung magiging structure ng kanilang support for the children based on the terms of the protection order na i-issue po ng inyong barangay. Yes po, attorney. Pwede po natin silang i-refer sa SWD para po ma-assist po sila sa sa psycho-evaluation po. Ma'am Joanne, may nais pa po ba kayong imensahe sa kanya? Wala na po. Gusto ko settle lang tayo ng maayos. Huwag ka uwi sa bahay, doon ka sa bahay ng nanay mo. Kampante na po ako ng ganun. Tapos supporta na lang po. Sa mga bata. Opo. Bibigyan mo ang pagkakataon dito sa harap niya mismo. Itutuwid ko yung mali ko. Patawad na sa lahat ng mga nagagawa ko sa iyo. Dito na to eh. Gusto ko lang po, sir, huwag mangingialam yung nanay niya. Masasabihan ko. Nakikialam po kasi yun eh. Imbis pagbuklo din niya kami kasi mag-asawa kami na nag-aaway, sasapawan po nila. Tapos, galit po sila sa akin.
i-relay po natin yan dun sa barangay. Okay po ba kayo doon? Hindi na daw muna po kayo uuwi doon. Sige po, para sa kampante niya. Opo. Kung And sa kampante. attorney, barangay protection order. Hindi Yes, muna rin yes. po kayo makakalapit, sir. Sige. Pagagawa na po namin ng BPO sa barangay po. Oo. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang sustento niya, sir. Patawarin mo na ako kung kinakal. Hindi na talaga ako, ayoko na. Wala naman ako napapala sa ganyan. Patawarin mo na ako. Ayoko na talaga. Sorry na kung ganyan yung ginagawa ko sa'yo. Sana noon mo pa yung naisip, di ba? 2012. Hello, anong taon na ngayon? 2024 na. Hindi ka pa rin nagbago. Umasa ako sa'yo, magbabago ka. Lahat, sir, binigay ko yung sahod ko. Wala akong natitira para sa akin. Nung nag-OFW po kayo, meron pa po ba kayong ipon? Wala din. Sa kanya po na, yung napunta natin, sa kanila po. Hindi po ako nagpabaya sa kanila eh. Pero Kahit naman po ang siya sakit kasi- lang po isipin na pag-uwi mo ganyan po. Na, ang tagal ko na 7 months na ako nandyan. Dapat tinigil mo na, di ba? Mahiya ka naman. O, nandiyan ka Kung na gusto nga, mo, dapat hinintay mo ako umalis. Di ba? Paano namin Wala sa'yo? kang kahihiyan. naman. Wala kang kahihiyan. Wala Wala akong ginawa. Kung may ginawa akong masama, hindi ako makakarating dito. Wala akong mukhang ihaharap dito. Hindi ako haharap dito. Pinagpikis ko pa nga, sir eh. Kung makakaya pa eh. Kaso hindi ko na kaya kasi yung mga anak ko na yung nagsabi. Misa kahit pabiro, ayaw ko na lang din pansinin. Hanggat di nakikita ng dalawang mata ko, lagi nilang sinasabi na may account daw doon sa may cellphone nila na bago. Pag tinitignan namin, wala naman. Sabi niya, hayaan mo mama, pagka nakalimutan ni Papa, papakita ko sa'yo. Yun na yun, sir. Sir, nakita mo yung epekto. Opo, grabe. So, in the meantime, she needs to be protected. Okay? Siguro kung maghilom, meron kasing psychological effect yung mga pinaggagawa nyo. Tulungan mong humilom yung sugat ni Madam. No? Nabanggit niya yung kagustuhan niya. Huwag ka munang umuwi. Okay? Sige po, gagawin ko po. Tsaka yan. yung pakiusap ko, sir, iharap niya sa akin yung babae. Gusto ko aminin niya. Oo, aminin ko yun. Kasi nililinis niya yung sarili niya, tapos pinapasa niya sa iba. Ma'am, ako po, proud po kami sa inyo dahil napaka-rare na po ng mga nandito sa studio na talagang ihaharap talaga yung sarili niya at 10 times na niloko. And yung iba kasi, attorney, pagbibigyan, hindi na itutuloy yung kaso. So ngayon, ma'am, paninindigan niyo na po yan. Para po peace of mind. Yes, Bago ma'am. po ako mag-abroad uli. Wala na po akong iisipin na ganun. Tulungan po namin kayo, ma'am, ha? Huwag po kayong mag-alala.